Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, nais ko munang anyayahan ka na mag-iwan ng komento kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Nakakatuwang malaman kung hanggang saan umaabot ang ating kwentuhan at mas masarap magkwentuhan kapag alam nating sabay-sabay natin itong pinakikinggan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa lungsod ng Osaka, Japan, nagsimula ang mahabang paglalakbay ng isang lalaking ang pangalan ay Takumi Soryu. Sa unang tingin, aakalain ng marami na madali ang buhay niya dahil sa maayos niyang pananamit, mahinahong pananalita at desente niyang tindig. Ngunit sa likod ng pagiging pino at maingat niya sa kilos ay isang kabataang minsang namuhay sa hirap. Nangungupahan lamang sa isang makitid na apartment kasama ang kanyang ama noon at halos walang kasiguraduhan kung may kakainin pa kinabukasan. Lumaki si Takumi na maagang namulat sa pagiging responsable. Namatay ang kanyang ina noong siya ay musmus pa lamang at ang ama niyang si Hiro Soryu ay nagbanat ng buto bilang tagalinis sa palengke ng isda sa Osaka upang maitawid ang kanilang buhay. Ngunit kahit ganoon, hindi naging buo ang kanilang pamilya. Ang tatlo niyang nakababatang kapatid na sina Renzu, Mikaro at Celestine ay lumaking masyadong sanay na si Takumi ang sasalo sa lahat. Siya ang nag-aaral ng mabuti, siya rin ang nagtatrabaho sa gabi sa maliit na ramen stall at siya pa rin ang laging inaasahang tutulong kapag may problema sa bahay. "Kuya, ikaw na muna bahala sa tuition ko," madalas sabihin ni Celestine noon habang nag-aayos ng buhok sa salamin. "Kuya, konti lang naman to, kailangan ko sa project," dagdag ni Mikaro, kahit alam ni Takumi na madalas ay napupunta lamang sa bisyo o luho ang perang hinihingi nito. Tahimik lamang si Takumi. Hindi siya pala sagot, hindi rin siya pala reklamo. Para sa kanya, kung kaya niyang akuin ang bigat, gagawin niya. Ngulit ang hindi niya alam, habang siya ay lalong tumitibay, ang mga kapatid niya naman ay lalong nasasanay na may ibang sasalo sa responsibilidad nila. Lumipas ang mga taon at dahil sa tiyaga at talino, nakapasok si Takumi sa mundo ng food supply business. Nagsimula siya sa pagbebenta ng mga imported na sangkap para sa maliliit na ramen shops hanggang sa unti-unti siyang nakilala bilang isang maaasahang supplier. Hindi siya yumaman sa isang iglap, ilang beses din siyang niloko, nalugi at muntik nang mawalan ng puhunan. Ngunit sa bawat pagkadapa, mas lalo siyang natutong mag-ingat. Kalaunan, nakapagpatayo siya ng sarili niyang kumpanya at nakapag-invest sa ilang maliliit na kainan sa Japan. Dahan-dahan, umayos ang kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng pag-angat ng kanyang negosyo, may isang bagay na tila kulang sa kanya. Isang tahanang hindi lamang binubuo ng pera at responsibilidad, kundi ng tunay na init at payapang pagmamahal. Doon pumasok sa buhay niya si Lianara Valmero. Si Lia ay simpleng babae mula sa isang bayan sa Laguna. Hindi siya lumaki sa marangyang tahanan. Ang kanyang ina na si Maristela ay nagtitinda ng kakanin sa palengke at ang kanyang ama na si Dencio ay maagang pumanaw dahil sa sakit sa baga. Bata pa lamang si Lia ay sanay na sa pagtitipid, pagsisikap at pag-aalaga sa ibang tao. Ngunit kakaiba siya sa marami. Kahit dumaan sa hirap, hindi nawalan ng bait, hiya at lambing sa kapwa. Nang unang makilala ni Takumi si Lia, nasa Batangas siya noon upang makipagkita sa isang posibleng supplier ng niyog at ilang sangkap para sa bagong linya ng restaurant concept na binubuo niya. Dahil sa pagod sa biyahe, napadpad siya sa isang maliit na karinderya sa gilid ng highway na pag-aari ng tsehin niya ni Lia, na si Tia Salve. Mainit ang hapon noon, maalikabok ang daan at halos walang tao sa loob ng karinderya. "Kuya, anong gusto niyang orderin?" tanong ng isang mahinhing tinig. Pag-angat ni Takumi ng tingin, nakita niya ang isang dalagang nakapusnod ang buok, may bahagyang pawis sa noo at may ngiting hindi pilit. Hindi kagandahang pang-artista si Lia sa unang tingin, ngunit may kakaiba sa kanya. Isang uri ng kalinisan sa mukha at kabaitan sa mata na agad napansin ni Takumi. "Ano ang pinakamasarap dito?" tanong niya sa mahinang Tagalog na may halong Japanese accent. Napangiti si Lia. "Depende po kung gaano kayo kagutom, pero kung gusto niyo ng lutong bahay, subukan niyo po ang adobo ni Tia, hindi kayo magsisisi." At hindi nga siya nagsisi.
Ngunit hindi lamang sa pagkain natakam si Takumi. Sa mga sumunod na araw ng kanyang pananaligan sa lugar, paulit-ulit siyang bumabalik sa karinderya. Sa una, nagdadahilan siyang gusto niya lamang muling tikman ang adobo o sabaw. Ngunit sa totoo lang, gusto niyang muling makita si Lia. Kung paano ito mag-asikaso sa matatandang suki, kung paano ito yumuyuko ng bahagya kapag nag-aabot ng sukli, at kung paanong kahit pagod na, ay hindi nawawala ang lambing sa boses nito. Isang hapon, nadatnan ni Takumi si Lia na mag-isang nagsasara ng karinderya. "Hindi ka pa umuuwi?" tanong niya. "May nililigpit pa po ako," sagot ni Lia habang inaayos ang mga baso. "Tsaka kailangan kong magdala ng pagkain kay mama. Masakit po kasi ang tuhod niya." "Palagi ka bang ganito ka-busy?" Bahagyang natawa si Lia. "Kapag mahirap ang buhay, wala pong choice kundi maging busy." Sa simpleng sagot na iyon, may tumama sa dibdib ni Takumi. Hindi awa ang naramdaman niya, kundi paghanga. Maraming taong kilala niyang mahusay magsalita tungkol sa sipag at sakripisyo, ngunit kay Lia niya nakita ang isang taong tahimik lamang itong isinasabuhay. Sa mga sumunod na buwan, lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Tinulungan ni Takumi si Lia na maipa-check up si Maristela sa mas maayos na klinika, ngunit tiniyak niyang hindi ito magmumukhang limus. Nag-order siya ng maramihang pagkain sa karinderya para sa mga business meeting niya sa probinsya, at doon unti-unting lumakas ang kita ng pwesto ni Natsasalba. Sa kabilang banda, si Lia naman ang naging pahinga ni Takumi mula sa pagod niyang buhay sa negosyo. Kapag kasama niya ang dalaga, pakiramdam niya ay hindi niya kailangang magpanggap o maging matigas. "Takumi," minsang sabi ni Lia habang magkatabi silang nakaupo sa labas ng karinderya, "bakit parang lagi kang nagmamadali kahit wala namang humahabol sa'yo?" Natigilan siya. "Sanay lang siguro akong kapag tumigil ako, may masisira." "Hindi lahat ng bagay kailangan mong saluhin mag-isa," mahinang tugon ni Lia. "Minsan, pwede ka ring magpahinga." Hindi agad sumagot si Takumi, ngunit sa gabing iyon matagal siyang hindi nakatulog. Sapagkat sa unang pagkakataon, may isang taong tila tunay na nakabasa sa bigat na matagal na niyang kinikimkim. Makalipas ang isang taon ng panliligaw na hindi minadali, nagpakasal sina Takumi at Lia sa isang simpleng seremonya sa Laguna. Nandoon si Maristela na umiiyak sa tuwa, si Tsasalve na halos hindi mapakali sa pag-aasikaso sa mga bisita, at ilang piling kaibigan ni Takumi mula sa Japan. Dumalaw rin ang kanyang mga kapatid, ngunit kahit nakangiti sila sa litrato, may malamig na pagtataka na sa mga mata nila. Pagkatapos ng kasal, ipinakilala ni Takumi kay Lia ang plano niya. "Gusto kong magtayo tayo ng restaurant sa Maynila," sabi niya habang hawak ang kamay ng asawa. "Hindi lang basta negosyo, gusto kong maging pundasyon natin ito. Para kahit kailangan kong bumalik sa Japan paminsan-minsan, may mabubuo tayong pangarap dito." Nanlaki ang mga mata ni Lia. "Talaga? Pero, kaya ba natin?" "Kaya natin, basta magkasama tayo." At doon nagsimula ang pangarap nilang dalawa. Itinayo nila ang isang maayos na family restaurant sa Maynila. Hindi sobrang marangya, ngunit elegante, malinis at punong-puno ng pag-asa. Pinili ni Takumi ang lokasyon, ang suppliers at ang disenyo. Si Lia naman ang tumulong sa menu testing, staff selection at pag-aayos ng mga detalye ng serbisyo. Sa panahong iyon, dama ni Lia na hindi lamang siyang asawa ng may-ari, kundi tunay na kabahagi sa binubuong kinabukasan. Ngunit hindi pa man lubusang nabubuksan ng panibagong yugto ng kanilang buhay, may anino ng dahan-dahang sumusulod sa kanila. Dahil kinakailangang bumalik ni Takumi sa Japan upang ayusin ang pagpapalawak ng negosyo at ilang legal na papeles, napilitan siyang iwanan muna sa pansamantalang pangangasiwa ng restaurant ang kanyang mga kapatid. Sa harap niya, magalang ang mga ito. "Huwag kang mag-alala kuya," sabi ni Renzo. "Oo nga," dagdag ni Celestine may matamis na ngiti. "Tutulungan namin si Ate Lia." Ngumiti si Takumi, ngunit may bahagyang alinlangan sa dibdib. Ngunit nang silipin niya si Lia, nakita niya ang tiwala nitong pilit pinatatatag para sa kanya. "Maayos lang kami rito. Ayusin mo muna ang kailangan mong ayusin sa Japan. Hihintayin kita." Mahigpit siyang niyakap ni Takumi. "Babalik ako agad, pangako." Sa umpisa, naniwala si Lia na magiging maayos ang lahat.
Hindi pa niya alam na ang mga ngumiting kapatid ng asawa niya ay hindi lamang may inggit sa puso, kundi may nakatagong pag-amak sa kanyang pagkatao. Hindi pa niya alam na ang restaurant na itinayo bilang simbolo ng kanilang pagmamahal ay unti-unting magiging lugar ng kanyang pinakamahihirap na pagsubok. At habang unti-unting lumalayo ang eroplanong sinasakyan ni Takumi pabalik sa Japan, nakatayo si Lia sa harap ng restaurant nilang bagong bukas, tanga ng susi, ang pag-asa at ang pangakong aalagaan niya ang lahat hanggang sa makabalik ang asawa. Hindi niya alam na sa pagsisimula ng pangakong iyon, nagsisimula na rin ang tahimik na pagguho ng kanyang kapayapaan. Bago tayo muling magpatuloy sa ating istorya, nais ko munang anyayahan kang mag-iwan ng komento kung saan ka taga at anong oras mo ito pinanonood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at magkakaibang oras, iisa ang damdamin na sumasabay sa bawat tagpo ng ating kwento. Nang umalis si Takumi pabalik sa Japan, ilang araw munang naging maayos ang takbo ng restaurant. Maaga pa lamang ay nandoon si Lia. Nakaayos ang buhok, may maliit na notebook sa kamay at maingat na iniisa-isa ang mga delivery ng karne, gulay at sauces na kailangan sa araw-araw na operasyon. Bago magbukas ang pinto sa mga customer, nililibot muna niya ang kusina saka dadaan sa dining area para tiyaking malinis ang bawat mesa at maayos ang pagkakatiplop ng bawat napkin. Hindi siya yung tipong asawa ng may-ari na uupo lang sa opisina habang iba ang kumikilos. Sanay siya sa trabaho at para sa kanya, hindi nakakababa ng dangal na tumulong basta't may paggalang sa isa't isa. Ma'am Lia, dumating na po yung isda para sa lunch special, Sabi ni Chef Berto isang umaga habang inaabot sa kanya ang listahan ng mga supply. Tinignan iyon ni Lia at tumanggo. Salamat Chef, pakicheck na rin po kung sariwa lahat. Ayoko pong may maihain tayong hindi pasado. Mula sa di kalayuan, napansin ni Maylin, ang kahera, kung gaano kasipag at kaingat si Lia sa bawat detalye. Hindi ito nagpapakain sa pagiging asawa ng may-ari. Sa katunayan, kahit ang bagong service crew na si Jessa Tambis ay nagsabi minsan kay Belma, ang senior waitress, iba si Ma'am Lia, no? Hindi nakakatakot lapitan. Ngumiti lang si Belma, kaya nga mahal siya ng staff. Pero hindi lahat dito matutuwa sa ganyang ugali. Noong una ay hindi pa lubusang naiintindihan ni Lia ang ibig sabihin ni Belma. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, dahan-dahan niya ring nakikita ang totoo. Si Renzo ang unang nagpakita ng pagbabago. Kung noong kasama pa si Takumi ay magalang itong makipag-usap, ngayoy naging malamig at mapanlait na. Tuwing may meeting sa umaga, siya na ang nauunang umupo sa dulo ng mesa sa opisina. Hawak ang mga papeles na parang siya ang tunay na may-ari ng lugar. Lia, hayaan mo na sa amin ang supplier negotiations. Sabi ni Renzo minsan, hindi man lang tumitingin ng diretso sa kanya. Mas komplikado kasi yan. Baka malito ka lang. Bahagyang natigilan si Lia. Pero si Takumi po mismo ang nagsabi na pwede kong asikasuhin ang kuya is in Japan. Putol agad ni Renzo, sabay turo sa mga dokumento. Ako ang may alam sa local operations ngayon. Mas mabuting tumulong ka muna sa mas basic. Hindi na nakasagot si Lia. Sa tono ng pananalita ni Renzo, malinaw na hindi iyon mungkahi, kundi utos. Si Celestine na may ibang klaseng paninira ang ginagawa. Hindi siya pala sigaw, nguit matulis ang mga salita niya. Madalas siyang pumasok sa restaurant ng hapon, nakaayos ng bongga at kunwari titingin lamang sa floor. Ngunit sa bawat dadaan siyang table, may makikita siyang mali. Kulang ang ngiti ng waitress, masyadong mabilis ang lakad ng busboy, o kaya na may hindi sosyal ang dating ng front desk. Isang araw, habang inaayos ni Lia ang display ng pastries sa counter, biglang lumapit si Celestine. Lia? Sabi nito habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Pwede bang next time medyo ayusin mo naman ang blouse mo? Ikaw ang humaharap minsan sa customers, di ba? Dapat naman presentable. Napatingin si Lia sa sarili niyang damit. Malinis iyon, plansyado, at disente. Maayos naman ito, Celestine. Mahinahon niyang sagot. Nagkibit balikat si Celestine. Maayos para sa probinsya siguro. Pero dito sa Maynila, iba ang standard. Narinig iyon ni Maylin mula sa cashier area at bahagya siyang napayuko. Gusto niyang sumagot,
Ngunit alam niyang sa isang kisap mata lamang ay maaang siyang mawalan ng trabaho. Habang si Celestine ang maingay sa pang-iinsulto at si Renzo ang mahilig mag-utos, si Mikaro naman ang pinakatahimik at pinakamapanganib. Palaging nasa office, palaging may hawak na laptop, at laging nagsasabing siya ang bahala sa records. Hindi siya nakikipagtalo kay Lia. Hindi rin siya sumisigaw. Ngunit napansin ni Lia na unti-unti niyang inaalis ang access nito sa mga account book, inventory summaries, at daily sales reports. Mikaro, pwede ko bang makita yung sales ng nakaraang linggo? Tanong ni Lia isang gabi matapos magsara. Hindi siya agad sinagot ng lalaki. Matagal muna itong nagtatype sa laptop bago nag-angat ng ulo. Ako na ang nag-aayos nun, hindi mo na kailangang problemahin. Pero bahagi po ako ng negosyo. Gusto ko lang naman makita kung kumusta ang takbo. Sumandal si Mikaro at malamig na ngumiti. Alam mo, Lia, hindi porket asawa ka ni Kuya ay kailangan mo nang malaman ng lahat. May mga bagay na mas mabuting sa amin mo iiwan. Ang maikling usapang iyon ay tila simpleng pagtanggi lamang. Ngunit para kay Lia, malaking sampal iyon. Hindi dahil sa gusto niyang makialam, kundi dahil naramdaman niyang unti-unti siyang inaalis sa negosyong siya mismo ang tumulong buuin. Sa kabila ng lahat, pinili muna niyang magtiis. Bawat gabi, tumatawag si Takumi mula Japan, ngunit hindi niya kayang sabihin ang buong totoo. "Kumusta dyan?" tanong ni Takumi minsan sa video call, bakas ang pagod sa mukha. "Maayos naman," mahinang sagot ni Lia, pilit na nakangiti. "Medyo busy lang, pero okay ang restaurant." "Sigurado ka?" Tumanggo si Lia. "Oo, ingat ka dyan ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo." Hindi niya kayang sabihin kay Takumi na sa bawat araw na lumilipas, tila lumiit ng lumiit ang puwang niya sa mundong dapat ay pareho nilang binubuo. Makalipas ang ilang buwan, mas naging garapal ang mga kapatid ni Takumi. Kapag may dumarating na suppliers, si Renzo na ang humaharap. Kapag may importanteng customer, si Celestine na ang nagtutur sa lugar at nagpapakilalang namamahala sa image at quality. Si Lia naman ay itinutulak patungo sa likod, sa stock room, sa kitchen pass, sa pag-aasikaso ng mga kulang na sangkap. "Lia, pakitingnan nga yung sarsa sa kusina," sabi ni Renzo sa isang tanghali, kahit kitang-kita nitong kausap pa ni Lia ang isang prospective event client. Napatingin ang kliyent kay Lia. "Uy, chef po ba kayo?" Bago pa makasagot si Lia, ay ngumiti na si Renzo. "Ah, tumutulong lang siya sa support. Ako na po ang bahala sa usapan natin." Sa simpleng pangyayaring iyon, naramdaman ni Lia ang unti-unting pagbura sa pagkakakilanlan niya. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, taning ang ilang empleyado lamang ang tunay na nagmalasakit sa kanya. Si Chef Berto ay madalas mag-abot ng tubig kapag napapansin niyang hindi pa nakakapagpahinga si Lia. Si Belma naman ay tahimik na lumalapit paminsan-minsan upang magtanong kung ayos lang siya. Si Orven, ang isa sa mga dishwasher, ay minsan pang nagsabing, "Ma'am, kayo na po rito sa harap. Ako na po sa hugasin." Ngunit tumanggi si Lia. "Ayos lang, Orven, may kaya pa ako." Sa katunayan, hindi niya alam kung pride pa ba iyon o takot ng tuluyang mawalan ng halaga sa paningin ng mga tao sa paligid niya. Isang gabi, may ginanap na maliit na birthday function sa ikalawang palapag ng restaurant. Punong-puno ang lugar. Mainit ang kusina, sunod-sunod ang orders, at halos hindi na makaupo ang mga staff sa dami ng ginagawa. Sa gitna ng gulo, biglang nagkasakit ang isang utility worker at kinailangang umuwi. Maya-maya pa, wala ring sumipot na isa sa mga dishwasher kinabukasan. Sa halip na maghanap ng pansamantalang kapalit, malamig na tinignan ni Celestine si Lia. "Lia, ikaw muna sa likod. Kailangan ng maghuhugas ng trays at platito." Napakunot noo si Lia. "Pero may inventory pa akong tatapusin at may tatawag na event client." "Mas urgent ang nasa likod," sabi ni Celestine sa kaluhapit ng bahagya. "O gusto mong mapahiya sa harap ng staff dahil hindi ka marunong tumulong?" Maraming matang nakatingin. Naroon si Mylene sa counter, si Jessa sa may service area, at si Belma na noon ay tila gustong umalma,
nguhit pinili na lamang manahimik. Ayaw ni Leah ng iskandalyo. Ayaw niyang isipin ng staff na siya ang dahilan ng gulo. Kaya tahimik siyang nagsuot ng apron at nagtungo sa likod. Malamig ang tubig sa una, ngunit makalipas ang ilang minuto ng walang tigil na pagsasabon at pagbabanlaw, sumakit ang kamay niya. Mabibigat ang mga kaldero, makapalang mantika sa ilang serving trays, at may mga baso pang kailangang kuskusin ng maigi. Habang nakayuko siya sa lababo, dinig niya sa likuran ang mahinang tawanan ng 2 tauhang sunod-sunuran kay Celestine. "Akala ko may-ari," bulong ng isa. "Idi bagay naman sa kanya," sagot ng isa pa. Hindi lumingon si Leah. Hindi siya umiimik, ngunit bawat tunog ng kanilang pagtatawa ay parang paglaglag ng maliliit na batong tumatama sa dibdib niya. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya muling tiningnan ng mga kapatid ni Takumi bilang asawa ng may-ari. Para sa kanila, naging madali nang iutos sa kanya ang kung ano-ano. Mag-check ng stock sa bodega, mag-ayos ng mga sirang gamit, tumulong sa dishwashing area kapag kulang ang tao, o maglinis ng countertop pagkatapos magsara. Unti-unti, naging normal ang hindi normal. At habang tumatagal, may isa pang lalong nagpapabigat sa loob ni Leah, ang kanyang sariling katahimikan. Minsang dumalaw si Tia Salve sa restaurant at nadatnan siyang bitbit ng 2 sako ng tuyong sangkap mula sa likod. "Naku, Hiha, bakit ikaw ang nagbubuhat niyan?" Nag-alalang tanong ng matanda. "Wala lang po, Tia. Kailangan lang tumulong," sagot ni Leah, pilit na ngumiti. Hinawakan ni Tia Salve ang braso niya. Ang pagtutulong, iba sa inaapi. Hindi agad makasagot si Leah. Taming pag-iiwas ng tingin ang naisagot niya. Dahil kung magsasalita siya, baka tuluyan na siyang maiyak. Lumipas pa ang mga buwan. Sa paningin ng marami, maayos pa rin ang restaurant. Maganda ang ilaw, malinis ang mesa, at dumarami pa ang customers. Ngunit sa loob ng makinis na itsurang iyon, unti-unti nang nabubulok ang samahan. At sa gitna ng unti-unting pagkasira, si Leah ang unang nadurog. Sa pagtatapos ng taong iyon, may bagong pasok na accounting assistant na pinangang Uriel Fantauzi. Tahimik lamang ito, observant, at bihirang makisawsaw sa usapan ng iba. Ngunit isang gabi, habang inaayos niya ang ilang sales report, napansin niyang may mga resibong hindi tumutugma sa inventory release at sa actual deliveries. Bulong niya sa sarili habang binubuklad ang mga papeles. Lumapit si Mylene. "May problema ba?" Nag-angat ang tingin ni Uriel. "Parang may mali sa records. Hindi lang basta kulang. Parang may nililihis." Namutla si Mylene. "Huwag kang maingay, baka mapahamak ka." Ngunit sa sandaling iyon, may panibagong pinto ng bahagyang nabuksan sa kwento. Isang katotohanang hindi na lang tungkol sa pang-aapi kay Leah, kundi tungkol sa mas malaking pandarayang dahan-dahang sumisira sa negosyong itinayo ni Leah at Takumi. At habang si Leah ay patuloy na nakangiting nagtitiis sa harap ng lahat, hindi niya alam na mas malalim pa pala ang dumi sa likod ng restaurant na araw-araw niyang sinusubukang panatilihing malinis. Bago tayo muling dumako sa susunod na bahagi ng ating istorya, nais ko munang anyayahan kang magkomento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood ngayon. Nakakagaan ng pakiramdam isipin na sa magkakaibang lugar at oras, may mga pusong sabay-sabay na sumusubaybay sa paglalakbay ng ating mga karakter. Lumipas ang mga buwan matapos mapansin ni Uriel Fantauzi ang mga kahina-hinalang record sa accounting. Sa panlabas, patuloy pa ring umaandar ang restaurant na parang walang problema. Dumarating pa rin ang mga customer, may mga birthdays at corporate bookings pa ring idinaraos sa ikalawang palapag, at sa social media ay maayos pa ring naipapakita ni Celestine ang imahe ng negosyo bilang elegante at matagumpay. Ngunit sa likod ng magagandang litrato at pilit na ngiti, higit na bumigat ang hangin sa loob ng restaurant. Si Leah ay lalo pang nananahimik. Hindi na iyon ang dating katahimikang bunga ng kabaitan at pag-unawa. Isa na itong katahimikang nagmumula sa pagod, takot at pag-asang baka kung magtitiis pa siya ng kaunti ay maaayos din ang lahat kapag nakauwi na si Takumi.
Ngunit bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na ang pagtitiis niya ang siyang lakas ng loob ng mga kapatid ng asawa niya para lalo siyang yurakan. Sa isang tahimik na umaga, naglalakad si Leah papasok sa restaurant habang dala ang maliit na lunchbox na inihanda niya para sa sarili. Napansin niya sa labas ng gusali si Orvin na tila balisa. "Ma'am Leah," mahina nitong tawag. "Pwede po bang may sabihin?" Lumingon si Leah at bahagyang numiti. "Ano yun, Orvin?" Nag-alangan ng binata. "May narinig po kasi ako kagabi sa office. Parang may pinag-uusapan sina Sir Mikaro at Sir Renzo tungkol sa bagong supplier na wala namang actual delivery. Hindi ko po masyadong naintindihan." Bago pa matapas ni Orvin ang sasabihin, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Renzo. "Oh, Orvin!" Malakas nitong sigaw. "Imbes na maghanda ka sa likod, nakatayo ka riyan. At ikaw, Leah, bakit nakikipagtsismisan ka pa?" Biglang natahimik si Orvin at napayuko. Si Leah naman ay pinili na lamang pumasok nang hindi umimik. Ngulit hindi niya nakalimutan ang sinabi ng binata. Lalong tumibay sa isip niya na hindi lamang simpleng pagmamataas ang problema sa restaurant. May mas malalim na kabulokang unti-unting lumalason sa negosyong itinayo nila ni Takumi. Sa mga sumunod na araw, palihim na lumapit si Uriel kay Leah. "Ma'am," sabi nito isang gabi habang halos pauwi na ang lahat. "Pasensya na po kung magsasalita ako, pero may mga records pong hindi nagtutugma. May mga resibo, purchase orders at supplier payments na mukhang gawa-gawa lang." Namlamig si Leah. "Sigurado ka?" Tumanggo si Uriel at dahan-dahang inilapag ang ilang photocopy sa lamesa. "Hindi ko po masasabi ang buong lawak, pero hindi po ito maliit na discrepancy. Malaki ang nawawala." Natulala si Leah habang tinitignan ng mga numero. Hindi siya eksperto sa accounting, ngunit sapat ang alam niya upang maunawaan na hindi aksidente ang mga pagkakamaling iyon. May taong sadyang naglalabas ng pera ng restaurant papunta sa mga peking supplier. "Alam ba ito ni Takumi?" Halos pabulhong niyang tanong. "Sa tingin ko po hindi. At sa tingin ko rin po, hindi lang basta records ang tinatago nila. Baka pati kayo sadyang inilalayo nila sa lahat ng dapat niyong makita." Hindi agad makasagot si Leah. Sa loob ng mahabang panahon, pinilit niyang paniwalaan na ang dinaranasan niya ay bunga lamang ng pagiging mapagmataas at makitid ang isip ng mga kapatid ni Takumi. Ngunit ngayon, malinaw na may mas malaking dahilan kung bakit gusto niyang ilayo sa harap, sa records at sa anumang makapagpapakita ng katotohanan. Sa gabing iyon, pagka-uwi niya sa maliit na apartment na ginagamit nilang mag-asawa sa Maynila, matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama. Tinitignan niya ang cellphone niya, iniisip kung tatawagan niya ba si Takumi at sasabihin na ang lahat. Ngunit nang maalala niya ang huling beses na nakitang sobrang pagod ang asawa sa video call, may airbags, paosang boses at halatang halos hindi na natutulog, pinili niya na namang manahimik. Konti na lang, bulhong niya sa sarili. Makakauwi rin siya. Ngunit hindi nila alam na sa parehong panahon iyon, sa Osaka, may unti-unti ring nabubuong duda sa isip ni Takumi. Isang araw habang kausap niya sa opisina ang legal consultant niya na si Aldrin Misugi, inilapag nito ang ilang dokumento sa mesa. "Takumi," sabi nito isang gabi habang halos pauwi na ang lahat. "Pasensya na po kung magsasalita ako, pero may mga records pong hindi nagtutugma. May mga resibo, purchase orders at supplier payments na mukhang gawa-gawa lang." Seryoso nitong sabi. "May napansin ako sa remittances at internal transfers na may kinalaman sa Philippine operations. Hindi pa ito conclusive pero may ilang galaw na hindi normal." Napakunot noo si Takumi. "Anong klaseng galaw?" "May mga transfer sa contractors na hindi ko kilala at may reports na puro summary lang ang ipinapadala sa atin, kulang sa detalye." Tumahimik si Takumi. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, sumagi sa isip niya ang posibilidad na may itinatago sa kanyang mga kapatid niya.
Bigla rin niyang naalala kung paano laging nagmamadali si Leah tuwing magka-video call sila. Kung paanong madalas itong ngumingiti ngunit tila laging may pagod sa mata. Aldrin, sabi niya matapos ang ilang sandali, gusto kong umuwi sa Pilipinas, pero wag nating ipaalam kahit kanino. Nag-angat ng kilay ang consultant. Biglaan? Hindi ko na gustong dumaan pa sa reports. Bumuntong hininga si Takumi. Gusto kong makita ang totoo. Nag-ayos agad siya ng biyahe. Hindi niya sinabi sa mga kapatid niya. Hindi rin niya sinabi kay Leah. Ang tanging kasama niya ay si Aldrin at ang matagal na nilang driver na si Mang Isko Raveza na noon ay nasa Pilipinas na para asikasuhin ang ilang sasakyan ginagamit sa negosyo. Habang nasa eroplano, hindi mapakali si Takumi. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Ilang taon niyang pinaniwala ang sarili na ginagawa niya ang lahat para sa kinabukasan nilang mag-asawa. Ngunit paano kung habang siya ay abala sa pagbuo ng seguridad, may isang bagay na mas mahalaga pala ang unti-unting nasisira sa likod niya? Paglapag nila sa Maynila, hapon na. Hindi na siya dumiretso muna sa bahay. Sa halip, sinabi niyang sa restaurant agad sila pupunta. Habang papalapit ang sasakyan, natanaw niya ang pamilyar na signage ng negosyong sabay nilang pinangarap ni Leah. Sa labas ay maayos ang itsura. Maraming ilaw. May mga pumapasok at lumalabas na customer. Ngunit nang bumaba siya at pumasok, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig ng paligid. Mabilis siyang nakilala ng ilang empleyado at ang iba'y bahagyang nataranta sa bigla niyang pagdating. Sir Takumi? Halos pagulong na sabi ni Mylene mula sa cashier area. Ngumiti siya ng bahagya. Nasaan si Leah? Sandaling napatingin si Mylene sa likod, saka kay Celestine na nooy pababang galing sa hagdan. Agad nagbago ang ekspresyon ng kapatid niya nang makita siya. Kuya! Malakas nitong bati. Pilit ang ngiti. Bakit hindi ka nagsabi? Susunduin ko sana kita. Nasaan si Leah? Ulit ni Takumi. Mas diretsyo na ang tono. Saglit na natigilan si Celestine. Busy lang siya sa likod, tumutulong. Naramdaman ni Takumi ang pagbigat ng salitang iyon. Busy, tumulong. Napakabigat ng mga simpleng salitang iyon kapag may isang bagay na gustong itago. Hindi na siya naghintay ng paliwanag, dumiretso siya sa kusina. Pagbukas pa lamang niya sa swinging door, bumungad sa kanya ang init na singaw ng kusina, ang tunog ng mga kawali at ang amoy ng mantika at sabaw. Abala ang lahat. Si Chef Berto ay nasa stove, si Jessa ay may bitbit na tray, at si Belma ay nag-aabot ng order sa service area. Ngunit sa pinakadulo ng kusina, malapit sa dishwashing station, nakita niya ang esenang tila nagpahinto sa tibok ng puso niya. Nakatayo roon si Leah. Nakasuot ito ng lumang apron na may mantsa ng sabon at mantika. Basa ang manggas nito hanggang siko. Namumula ang mga daliri sa kakababad sa tubig. Sa tabi nito ay nakatambak ang maruruming plato, mangkok at serving trays mula sa lunch crowd. At habang tahimik itong naguhugas, narinig pa ni Takumi ang malamig na boses ni Renzo mula sa likod. Bilisan mo, Leah, may parating pang panibagong load. Hindi agad nakagalaw si Takumi. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Parang taming larawan lamang ni Leah ang natira sa paningin niya. Ang asawa niyang pinangakuan niyang aalagaan, ang babaeng kasama niyang pinangarap na bumuo ng tahanan, ngayon nakatayo sa likod ng sarili nilang restaurant na parang utusang walang karapatan. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Leah. Pagkarinig ng boses na yon, napahinto si Leah. Para siyang nanigas bago dahan-dahan lumingon. Pagkakita kay Takumi, parang sabay na dumaan sa mukha niya ang gulat, hiya, sakit at matinding pagkapahiya. Hindi iyon ang reunion na pinangarap niya. Hindi niya gustong sa ganoong kalagayan pa siya makita ng asawa niya. Takumi? Halos hindi lumabas ang boses niya. Bumagsak ang tingin ni Takumi sa mga kamay nitong may sugat at pamumula. Bakit ka nandito? Bago pa makasagot si Leah, sumingit si Renzo. Kuya, huwag kang mag-react agad. Tumutulong lang naman siya. Kulang kami sa tao at... Lumingon si Takumi sa kanya. Hindi man siya sumigaw, sapat ang talim ng tingin niya upang mapatigil si Renzo. Tumutulong? Ulit ni Takumi, malamig ang tono. Asawa ko ang co-owner ng restaurant na ito. Mula sa likod, lumapit din si Celestine.
Kuya, huwag mo namang palakihin. Dito naman sa negosyo, lahat dapat marunong. Tumigil ka. Mas mababa ang boses ni Takumi ngayon, ngunit mas nakakatakot. Nasaan ang office records? At bakit ang asawa ko ang naghuhugas ng pinggan habang kayong nasa harap? Tahimik ang lahat. Maging ang mga tunog sa kusina ay tila humina. Isa-isang napatingin ng staff sa isa't isa. Si Lia na may tila gusto nang matunaw sa hiya at sakit, ngunit may kakaibang ginhawang unti-unting pumapasok sa dibdib niya. Dumating na si Takumi. Nakita na niya. Hindi na niya kailangang magpanggap pa. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, siya mismo ang nagsalita. Takumi, nanginginig ngunit malinaw ang boses ni Lia. Hindi lang ito tungkol sa paghuhugas. Napatingin sa kanya ang lahat. Humugot siya ng malalim na hininga. Matagal na nila akong inalis sa lahat. Sa records, sa decisions, sa harap ng customers. At may tinatago sila sa negosyo. Namutla si Mikaro, na noon ay kararating lamang mula sa office nang marinig ang komosyon. Kuya, hindi totoo yan. Mabilis nitong sabi. Baka napa-overthink lang si Lia. May ebidensya ako. Biglang singit ni Uriel mula sa may tinto ng office corridor. Hawak nito ang folder na matagal na niyang pinangangalagaan. Nanginginig man ang kamay niya, matagag ang boses niya. At handa akong ipakita. Napatingin si Takumi sa batang accounting assistant saka sa asawa niya. Saka muli sa mga kapatid niyang unti-unting nawawalan ng kulay ang mukha. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ng restaurant, hindi plato, hindi baso, kundi ang mahabang panahong itinatagong kasinungalingan. Lumapit si Takumi kay Lia at marahang kinuha ang mga kamay nitong basa at nanginginig. Hindi niya alintana ang sabon at tubig na tumutulo mula sa mga daliri nito. Hindi ka nahahawak ng kahit isang maruming pinggan dito. Sabi niya ng malinaw, sapat para marinig ng lahat. Hindi na kita pababayaan. At sa kauna-unaang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Lia ay tuluyang napaiyak, hindi dahil sa pang-aapi, kundi dahil dumating na rin sa wakas ang sandaling may taong handang makita ang buong sugat niya at ipaglaban siya. Bago tayo muling dumako sa susunod na bahagi ng ating istorya, nais ko munang anyayahan kang mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at magkakaibang oras, may mga pusong sabay-sabay na sumusubaybay sa bawat pagguho, pagbangon at paghihilom ng ating mga karakter. Matapos ang gabing sumambulat ang katotohanan sa kusina ng restaurant, hindi na nagtagal pa si Takumi sa lugar. Hindi siya nakipagsagutan ng matagal sa mga kapatid niya. Hindi rin siya gumawa ng esenang puro sigaw lamang, ngunit walang direksyon. Sa halip, agad niyang inutusan si Mang Isko na ihanda ang sasakyan, saka dinala si Lia palayo sa restaurant na minsang naging simbolo ng pangarap nilang mag-asawa, ngunit ngayoy puno ng alaala ng paghamak. Habang nasa biyahe sila papuntang Tagaytay, wala munang nagsalita sa kanilang dalawa. Taning mahihinang hikbi ni Lia ang paminsan-minsang pumupuno sa loob ng sasakyan. Hindi siya makatingin ng direkta sa kay Takumi. Pakiramdam niya ay kasama ng mga luhang pumapatak ang lahat ng hiya, pagod at sakit na matagal niyang kinimkim ng mag-isa. Dahan-dahang hinawakan ni Takumi ang kamay niya. Lia, himahin ngunit mariing sabi ni Takumi, "Huwag kang mahihiya sa akin." Napalunok si Lia at pilit na pinigilan ang panibagong luha. "Hindi ko gustong sa ganun mo pa ako makita. Mas nasasaktan ako," sabi ni Takumi, "dahil hinayaan kong umabot sa ganun nang hindi ko alam." Nabyuko si Lia. "Ayokong maging pabigat sa'yo. Lagi kang pagod sa Japan. Lagi mong sinasabi na ginagawa mo ang lahat para sa atin. Iniisip ko, baka kung tiisin ko muna, baka maayos din kapag nakauwi ka." Tumitig si Takumi sa madilim na bintana ng sasakyan bago siya muling nagsalita. "Mali akong iniwan sa maling tao ang isang bagay na pinaka-inaalagaan ko. At mas mali na hindi ko naramdaman agad na may dinadala ka ng sobrang bigat.
Nang gabing iyon, sa tahimik na ancestral house na pag-aari ni Takumi sa Tagaytay, doon tuluyang ibinuhos ni Lia ang lahat. Isinalaysay niya kung paano siya unti-unting inalis sa front operations, paano siya ginawang sunod-sunurin sa sariling restaurant, paano siya nilait ni Celestine sa pananamit at pinanggalingan, paano siya pinagdudahan at pinatahimik ni Renzo at Mikaro, at paano siya unti-unting nawalan ng boses sa negosyong siya mismo ang tumulong magtayo. Ngunit hindi lang iyon ang inamin niya. Habang magkatapat silang nakaupo sa maliit na mesa sa kusina ng bahay, nanginginig ang boses ni Lia nang sinabi niya ang matagal niyang lihim. "Takumi, may isang bagay pa akong hindi nasasabi sa'yo." Napatingin agad sa kanya ang lalaki. "Nabuntis ako noon." Halos pabulong niyang sabi. "Noong 3 taon natin sa kasal. Pero hindi ko na itawid." Parang may dumagan sa dibdib ni Takumi. "Ano?" Pumatak ang luha ni Lia. "Nalalaglag ko ang bata. Sobrang pagod ko noon sa restaurant. Halos hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Tapos, nawala agad." Napatayo si Takumi at napahawak sa gilid ng mesa. Saglit siyang napapikit, para bang pinipigil ang bugso ng galit at sakit na halos sumabog sa loob niya. Hindi siya galit kay Lia. Galit siya sa sarili, sa mga kapatid niya, sa mga taon ng pagwawalang bahala, at sa katotohanang ang pinakamalaking sakit ng asawa niya ay nalaman pa niya ng huli. Lumapit siya kay Lia at niyakap ito ng mahigpit. "Hindi mo na kailangang akuin mag-isa ang kahit anong mula mayon," bulong niya. "Narinig mo ba ako? Hindi na." Kinabukasan, hindi nagsayang ng oras si Takumi. Maaga pa lamang ay dumating na sa Tagaytay ang legal consultant niyang si Aldrin Misugi, kasama ang external auditor na si Verena Almazan at ang corporate investigator na si Dario Net Sarmiento. Kasunod nila ay dumating din si Attorney Sevran Taueha, isang tahimik ngunit matatag na abogado na dalubhasa sa corporate fraud at internal abuse cases. Hindi na nais ni Takumi ng simpleng paliwanag lamang mula sa mga kapatid niya. Gusto niya ng buong katotohanan, sa papel, sa ebidensya at sa batas. Sa sala ng bahay, inilatag ni Uriel ang mga kopya ng resibo, purchase orders at transfer records na palihim niyang naitabi. Dumating din sina Maylene at Belma, parehong kinakabahan ngunit handang magsalita. Maging si Orven ay sumama, bagamat halatang takot na takot pa rin sa mga aring mangyari. "Hindi ko po gustong makisangkot noon," sabi ni Belma habang hawak ng tasa ng tsaa na halos hindi niya inumin. "Pero kung hindi rin po kami magsasalita ngayon, parang hinayaan na rin naming mangyari ang lahat." Tumanggo si Takumi. "Walang mapapahamak sa inyo dahil nagsabi kayo ng totoo." Nagsalita si Uriel at isa-isang ipinaliwanag ang mga hindi tugmang financial records. Ipinakita niya kung paanong may mga suppliers na tumatanggap ng bayad kahit walang aktwal na delivery, kung paanong may mga paulit-ulit na transfer sa iba't ibang dummy accounts, at kung paanong sadyang iniiwas si Lia sa access sa mga dokumentong iyon. Samantala, sina Maylene at Belma naman ay nagsalaysay kung paanong sinasadya ni na Celestine at Renzo na ilayo si Lia sa harap ng customers at gawing mukhang walang kakayahan sa pamamalakad. Ikinwento ni Orven ang ilang gabing narinig niyang pinagtatawanan si Lia sa likod. Nang marinig ni Takumi ang lahat ng ito, lalong tumindi ang katahimikan sa mukha niya. Isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa galit na maingay. Pagkatapos ng mahigit 3 oras na pagbusisi, nagsalita si Verena. "Takumi," mahinahon niyang sabi, "hindi na ito simpleng family conflict. Malinaw na may financial fraud dito, at based sa testimonies, may internal abuse ring na nangyari." Tumanggo si Dario. "At hindi maliit ang halagang nailihis, pinagplanuhan ito." Walang imik si Lia na nakaupo lamang sa gilid habang naririnig ang lahat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya ang pinagdududahan, hindi siya ang pinapatahimik. Ang mga salitang matagal niyang gustong patunayan ay kusa nang lumalabas mula sa bibig ng ibang taon walang takot sa mga nagkanulo sa kanya. Nang sumunod na araw, bumalik si Takumi sa restaurant, ngunit pagkakataong ito, hindi na bilang asawa o kuya. Dumating siya bilang legal owner at pinuno. Kasama niya sina Aldrin, Verena, Dario at Attorney Sevran.
Naroon din si Mang Isko, pati ilang security personnel na tahimik, ngunit handang umaksyon kung kinakailangan. Pagpasok pa lamang nila sa restaurant, agad nang nabalot ng tensyon ang buong lugar. Nasa opisina noon sina Renzo, Mikaro at Celestine, tila nagmamadaling magpulong. Anong ibig mong sabihin nito? Iritabling tanong ni Renzo nang makita ang grupo. Hindi siya agad sinagot ni Takumi. Inilatag lamang niya ang isang folder sa lamesa. Simula sa oras na ito, malamig niyang sabi, suspendito kayong tatlo sa lahat ng tungkulin ninyo sa negosyo. Tatanggalan kayo ng access sa accounts, properties, records at staff authority. Naputla si Celestine. Kuya, hindi mo pwedeng gawin basta-basta yan. I already did. At huwag mo na akong tawaging kuya sa usaping ito. Dahil kung tunay ninyong itinuring akong kapatid, hindi nyo ginawang laruan ng asawa ko at kaban ng pandarambungan ang negosyong ito. Walang patunay, singit ni Mikaro, bagamat halatang kinakabahan pa rin. Tahimik na sumagot si Verena. Meron, at sapat iyon para magsimula ng kaso. Nang sandaling iyon, tila gumuho ang yabang ni Renzo at Celestine, ngunit hindi pa rin sila pumayag na basta mapahiya. Nagbahanta si Renzo na magsasampa rin sila ng kaso. Sinabi naman ni Celestine na baka raw si Lia pa ang gumagawa ng istorya upang makontrol si Takumi. Ngulit sa halip na makuha nila ang sympathy ng staff, isang bagay ang hindi nila inaasahan ng nangyari. Si Chef Berto ang unang humakbang palabas sa mula sa kusina. Sir Takumi, Sabi niya, matagal na po namin gustong magsalita. Kung kailangan nyo ng buong statement, handa po kami. Kasunod niya si Maylene. Pati po ako. Pati ako po. Sabi ni Jessa mula sa dining area. Isa-isa ring lumapit sina Belma, Orven, Nicover at ilang iba pang empleyado. Hindi na sila natakot sapagkat sa wakas may taong nasa tama at may kapangyarihang ipaglaban sila. Pagkatapos ng araw na iyon, pansamantalang isinara ni Takui ang restaurant para sa internal restructuring. Maraming nagtaka, maraming chismis ang lumabas, ngunit sa halip na magkalat ng eskandalo, pinili niyang ayusin muna ang loob bago muling magbukas. Sa panahong iyon, si Lia ay hindi niya pinilit na humarap agad sa lahat. Inalagaan muna niya ang katawan nito, dinala sa doktor para sa masusing check-up at pinayuhan ring magpahinga. Ngunit si Lia mismo ang nagsabi, makalipas ang ilang araw, na ayaw niyang manatiling nagkukubli. Takumi, sabi niya habang nasa balkonahe sila ng bahay sa Tagaytay. Ayokong ang ending ng lahat ng ito ay ako pa rin ang mukhang kawawa. Gusto kong bumalik. Hindi para maghigante, kundi para itayo ulit ang nawasak. Napatingin sa kanya si Takumi. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng pananahimik, nakita niya sa mga mata ng asawa ang dating liwanag. Hindi pa ganap na masigla, ngunit buhay na muli. Sigurado ka? Tanong niya. Tumanggo si Lia. Hindi na ako babalik bilang babaeng inaapi. Babalik ako bilang isa sa mga nagtatag ng lugar na yon. At doon nagsimula ang tunay niyang pagbangon. Nang muling magbukas ang restaurant makalipas ang ilang linggo, ibang-iba na ang takbo nito. Wala na sina Renzo, Mikaro at Celestine. Ang accounting system ay inayos ni Yoriel sa ilalim ng gabay ni Verena. Si Maylene ay ginawang acting operations coordinator. Si Belma ang namahala sa floor service retraining. Si Chef Berto naman ay binigyan ng mas malawak na kapangyarihan sa kitchen management. At si Lia, sa halip na itago sa likod, siya na mismo ang humaharap sa staff meetings, suppliers at customer relations. Sa unang araw ng kanilang pagbabalik, nagsalita siya sa harap ng mga empleyado. Alam kong marami sa atin ang nasaktan, natakot at napagod. Pero mula ngayon, walang sino man sa inyo ang tratuhing mababa rito. Walang trabaho sa restaurant ang nakakababa ng dangal. Ang nakakababa ng dangal ay ang pangaati at pandaraya. Kaya magsisimula tayo ulit ng mas patas, mas maayos at mas may puso. Tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang pumalakpak si Chef Berto. Sinundan niyon ni Maylene, ni Belma, ni Orven at hanggang sa sabay-sabay nang umalingaw-ngaw ang palakpakan sa loob ng restaurant.
Sa labas, patuloy pa ring nagbabanta ang mga kapatid ni Takumi ng demanda at paninirang puri. Ngulit sa loob ng lugar na minsang naging saksi sa pagyuko ni Lia sa harap ng maruruming pinggan, unti-unti nang tumitindig ang bago niyang anyo, hindi na bilang tahimik na asawa ng milyonaryo, kundi bilang babaeng muling binubuo ang sarili niyang dangal, pangalan at kinabukasan. Bago tayo tuluyang sumapit sa huling bahagi ng ating istorya, nais ko munang anyayahan kang mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood ngayon. Masarap isipin na sa iba't ibang lugar at sa magkakaibang oras, may mga taong sabay-sabay na umaasang matatapos ng maayos ang bawat sugat, bawat laban, at bawat kwentong matagal nating sinusubaybayan. Pagkatapos ng muling pagbubukas ng restaurant, hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para kina Lia at Takumi. Totoong naibalik nila ang kaayusan sa loob ng negosyo, ngunit sa labas nito ay patuloy na umuugong ang mga paninira. May mga lumabas na chismis na si Lia raw ang tunay na namanipula kay Takumi para maagaw ang kontrol sa negosyo. May mga nagpakalat din ng balitang nagkaroon daw ng internal betrayal sa pamilya Soryu dahil sa isang babaeng pumasok lang mula sa labas. Hindi man direktang pinangalanan si Lia sa ilang posts at chismis, sapat ang mga pahiwatig para maunawaan ng mga nakakakilala sa kanila kung sino ang punterya. Isang umaga, habang inaayos ni Maylene ang reservations book, lumapit ito kay Lia na hawak ng cellphone. "Ma'am," nag-aalangan nitong sabi, "pasensya na po kung ipapakita ko pa ito pero baka mas mabuting alam nyo." Tinignan ni Lia ang screen. Isang anonymous page iyon na nagpo-post ng mga patama tungkol sa mapagkungkunwaring mabait na asawa ng negosyante. Kasunod noon ang mga komento na puno ng panghuhusga at pang-iinsulto. Bahagyang napahigpitan ni Lia ang hawak sa gilid ng counter, ngulit hindi siya nagsalita agad. Napansin iyon ni Takumi na kararating lamang mula sa meeting sa supplier. Kinuha niya ang cellphone kay Maylene, binasa ang laman at tahimik nang ibinalik. "Attorney Severan will handle this," minig niyang sabi. "At mula ngayon, wala nang sasagot sa kahit anong paninira online. Ang batas ang kakausap para sa atin." Tumingin siya kay Lia. "Hindi na tayo bababa sa antas ni Ma." Tumanggo si Lia bagaman sa loob niya ay hindi pa rin ganap nawawala ang sakit. Hindi dahil naniniwala siya sa mga sinasabi ng tao, kundi dahil alam niyang kahit gaano kaingat at kabuti ang isang tao, may mga taong pipiliing baluktutin ang katotohanan para lamang hindi sila managot. Ngulit habang sa labas ay may mga naninira, sa loob ng restaurant ay unti-unting lumalakas ang bagong pundasyon ng kanilang negosyo. Sa pamumuno ni Lia, mas naging maayos ang sistema. Ipinatupad niya ang malinaw na payroll process, regular na staff consultation, at performance reviews na hindi ginagamit para manakot kundi para makatulong sa pag-unlad ng bawat isa. Si Yoel ay naging mas kumpiyansa bilang finance manager at isa-isang inayos ang mga butas sa accounting. Si Belma ay naging mahusay sa pagsasanay ng bagong service crew at si Chef Berto ay nagdagdag ng ilang bagong putahe sa menu na hango sa kombinasyon ng Japanese precision at Filipino comfort food. Dahil sa mga pagbabagong ito, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga suki. Ang mga dating customer na nawala noong magulo pa ang operasyon ay nagbalikan. May ilang vloggers at food reviewers pang nagsimulang mapansin ang bagong sigla ng restaurant. Hindi nila alam ang buong pinagdaanan ng lugar, ngulit nararamdaman nila ang pagbabago. Mas magaan ang ambience, mas totoo ang serbisyo, at mas may puso ang lahat. Isang tanghali, habang abala ang dining area sa lunch crowd, may dumating na isang matandang babae na tahimik na umupo sa sulok. Nakilala agad siya ni Takumi. Siya si Hachiro Nomura. Ang asawa pala nitong si Madam Keiko Nomura. Matagal ng kaibigan ng kanyang yumaong ama at isa sa mga unang naniwala sa kanya noong nagsisimula pa lamang siya sa business sa Japan. Lumapit si Takumi at yumuko ng bahagya. "Madam Keiko, hindi ko po inaasahan na nandito kayo." Ngumiti ang matanda at tumingin kay Lia, na noon ay mahina mong nakikipag-usap sa isang supplier sa di kalayuan. "Siya ba ang asawa mo?" tanong nito.
Opo. Pinagmasdan ni Madam Keiko si Lia ng ilang segundo bago nagsalita. Maganda ang tindig niya, hindi sa pananamit, sa loob. Maya-maya'y pinaupo niya sina Takumi at Lia sa kanyang mesa. Pagkatapos nilang magkumustahan, nagsalita ang matanda sa paraang simple, ngunit tumatagos. Takumi, ang negosyo, pwedeng itayo muli kapag bumagsak. Ang tiwala ng tao, pwede ring ibalik kapag nagsikap. Pero ang dangal ng isang mabuting asawa, kapag pinabayaang mong yurakan ng iba, iyan ang sugat na pinakamahirap paghilumin. Napayuko si Takumi. Alam ko po, at habang buhay ko pong pagbabayaran ang pagkakulang kong iyon. Marahang ngumiti si Madam Keiko. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero makikita sa susunod mong mga hakbang kung natuto ka ba talaga. Pagkaalis ng matanda, matagal na nanatili sa isip ni Takumi ang mga salitang iyon. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo niyang ipinakita kay Lia na hindi na siya magpapabaya. Hindi lang sa malalaking desisyon, kundi sa maliliit na bagay na matagal nitong inasikaso ng mag-isa. Sinamahan niya si Lia sa regular check-ups. Inatid niya ito minsan sa palengke ng hindi nagpapaimportante. Nakinig siya sa mga idea nito sa expansion plan. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na puro trabaho at problema ang laman ng mga usapan nila. Unti-unti, bumabalik ang anyo ng pagiging tunay na mag-asawa. Hindi lamang magpareha sa negosyo, kundi magkatuwang sa paghilom. Makalipas ang 6 na buwan, dumating ang unang malaking panalo sa kaso. Sa conference room ng opisina ni Attorney Sevran, binasa niya ang mga mahahalagang bahagi ng desisyon kaugnay sa financial fraud at asset misuse na isinampa kina Renzo, Mikaro at Celestine. Hindi pa yun ang pinakahuling yugto ng lahat ng legal na usapin, ngunit sapat na iyon upang ma-freeze ang ilang assets nila at formal silang panagutin sa mga ebidensyang naipon laban sa kanila. Malinaw ang findings, sabi ni Attorney Sevran habang nakatingin sa magkaharap na mag-asawa. Malaki ang tsansa nating tuluyan silang panagutin, pero mas mahalaga rito na ipakita natin na hindi kathang-isip ang lahat ng ginawa nila. Napapikit sandali si Lia. Hindi siya nakaramdam ng ligaya sa kapahamakan ng iba, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang gaang. Parang unti-unting tinatanggal ng panahon at hustisya ang mga mabibigat na bato na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Paglabas nila sa opisina, tahimik silang naglakad ni Takumi papunta sa sasakyan. "Anong iniisip mo?" tanong ni Takumi. "Iniisip ko," sagot ni Lia, "na may mga sugat palang hindi gumagaling sa isang iyak lang o sa isang pagdating lang o sa isang paghingi lang ng tawad. Pero gumagaling sila kapag may tunay na pagwawasto." Huminto si Takumi at hinarap siya. "Lia, salamat dahil hindi ka tuluyang sumuko." Napangiti siya ng bahagya, pagaman may lungkot pahin sa mga mata. "Muntik na, maraming beses, pero siguro may bahagi sa akin na umaasa pa ring may mangyayaring tama balang araw." At nang sandaling iyon, bigla niyang naramdaman na hindi na siya ang dating babaeng ang buong pag-asa ay nakasalalay sa pagdating ng ibang tao para iligtas siya. Natuto na siyang tumindig, natuto na siyang magsalita, at natuto na rin siyang tanggapin na ang pagbangon ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay tahimik na desisyong hindi ka na muling yuyuko sa maling pagtrato. Lumipas pa ang 1 taon. Sa panahong iyon, hindi lamang bumawi ang restaurant, lumawak pa ito. Sa mungkahi ni Lia at sa suporta ni Takumi, nagtayo sila ng isang maliit ngulit maayos na culinary training center sa tabi ng kanilang flagship branch. Ang layunin nito ay bigyan ng pagkakataon ang mga kabataang galing sa hirap na matutong magluto, mag-serve at magkaroon ng desenteng trabaho sa food industry. Hindi iyon malaking gusali, ngunit puno iyon ng pangakong hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa mga taong matagal ding minamaliit ng lipunan. Si Tia Salve ang isa sa mga unang natuwa rito. "Anak," sabi nito kay Lia sa araw ng blessing, "ibang-iba ka na. Dati tahimik kang umiiyak sa sulok. Ngayon, ikaw na ang nagbibigay ng pag-asa sa iba." Napangiti si Lia at hinawakan ng kamay ng tiyahin niya. "Hindi ko rin po akalaing aabot dito, pero siguro
Kapag talagang dumaan ka sa ilalim, matututunan mong ayaw mo nang may ibang malugmok sa ganun ding paraan. Maging si Maristela, ang kanyang ina, ay halos maiyak nang makitang iginagalang na ng lahat ang anak niya. Hindi dahil asawa ito ng milyonaryo, kundi dahil sa sarili nitong lakas, talino at kabutihan. Samantala, si Uriel ay lalo pang umunlad bilang finance manager. Si Maylene ay naging full operations head ng 2 branch na hawak nila. Si Belma ay nakapagpatapos ng anak dahil sa mas maayos na sahod at binipisyong ipinaglalaban ni Leah. Sina Orven at Nicover naman ay parehong na-promote at tinulungang makapag-aral sa night classes. Ang mga taong minsang tahimik lang na saksi sa pang-aapi ay naging bahagi ng bagong sistemang mas patas at mas may dangal. Isang hapon, sa ikalawang anibersaryo ng muli nilang pagbubukas, nagkaroon ng simpleng salusalo sa staff at ilang piling kaibigan. Walang magarbong programa, walang labis na palabas. Isang payak ngulit masayang pagtitipon lamang na puno ng mga taong sama-samang dumaan sa hirap at pagbangon. Sa kalagitnaan ng programa, hinila ni Takumi si Leah sa harap. "May gusto lang akong sabihin," ani ni Takumi habang nakatingin sa lahat. Hindi siya sanay sa mahabang talumpati, ngunit malinaw at taos ang bawat salita. Ang restaurant na ito, minsan naging testigo ng pinakamalaking pagkukulang ko bilang asawa at bilang leader. Pero ngayon, gusto kong kilalanin ang taong hindi hinayaang ang sakit ang maging katapusan ng lahat. Napatingin siya kay Leah. "Hindi ka lang asawa ko, hindi ka lang co-owner. Ikaw ang dahilan kung bakit may puso pa rin ang lugar na ito." Tahimik ang buong paligid, maging si Leah ay natigilan. At mula mayon, dagdag niya, "Gusto kong ang flagship branch na ito ay opisyal ng tawaging Casa Leah Taco, pangalan nating dalawa. Hindi dahil gusto kong burahin ang nakaraan, kundi dahil gusto kong sa tuwing titingin tayo rito, maalala nating may mga bagay na kayang itayo muli, kapag pag-ibig, dangal, at katotohanan ang pundasyon." Napaluha si Leah, ngunit gumiti siya habang pinapalakpakan siya ng buong staff. Makalipas pang 2 taon, tuluyan nang natapos ang malaking bahagi ng kaso laban sa mga kapatid ni Takumi. Nawalan sila ng kontrol, ng impluensya at ng karapatang makialam muli sa negosyong minsang nilang inabuso. Hindi na sila nakabalik sa buhay ni Takumi at Leah sa paraang kaya pa nilang manggulo. At bagaman may bahid pa rin ng lungkot sa katotohanang pamilya ang nagkanlula sa pamilya, hindi na iyon sugat na sariwa. Isa na lamang iyong aral na hindi na muling hahayaang maulit. Sa pinakahuling tagpo ng kanilang kwento, isang maaliwalas na umaga ang sumulubong sa flagship branch ng Casa Leah Taco. Maagang dumating si Takumi mula sa iksing business trip sa Japan. Hindi na siya nagtatagal doon gaya ng dati. Mas pinili na niyang ang sentro ng buhay niya ay narito sa Pilipinas, kasama si Leah at ang komunidad na sabay nilang binuo. Pagpasok niya sa restaurant, nadatnan niya si Leah sa harap ng training area. Nakasuot ito ng simpleng blouse at slacks, may mahinahong ngiti habang kinakausap ang mga bagong trainee. "Huwag kayong matakot magkamali. Ang mahalaga, marunong kayong matuto at marunong kayong rumespeto sa trabaho ninyo at sa isa't isa." Huminto si Takumi sa may pinto at pinanood siya ng tahimik. Ang babaeng minsang pinagtawanan sa likod ng kusina, pinagbuhat ng sako at pinaghugas ng pinggan ay naroon ngayon sa harap. Hindi mapagmataas, hindi mapaghiganti, kundi matatag, payapa at iginagalang. Napansin siya ni Leah at napangiti. "Maaga ka," sabi nito habang lumalapit. "Gusto kong maabutan ka," tugon ni Takumi. Humawak siya sa kamay ng asawa at bahagyang yumuko rito, hindi bilang pagpapakitang tao, kundi bilang tahimik na pagkilala sa lahat ng pinagdaanan nito. "Salamat," sabi niya. "Kahit matagal?" tanong ni Leah. May bahagyang biro, ngunit may lalim ang mga mata. "Kahit matagal," sagot ni Takumi, "at kahit habang buhay kong patutunayan." Sa paligid nila, nagpapatuloy ang trabaho. May mga tumatawang empleyado sa kusina, may mga trainee na abalang nagsusulat ng notes, may mga customer na papasok pa lamang sa dining area.
Isa iyong ordinaryong umaga para sa ibang tao. Ngulit para kina Lia at Takumi, iyon ang tahimik na patunay na tapos na ang panahong sila ay ikinulong sa sakit ng nakaraan. Sapagkat ang asawang minsang ginawang tagahugas ng pinggan ay hindi lamang muling tumayo. Siya ang naging haligi ng isang mas makatarungan, mas marangal, at mas mabuting buhay. At ang milyonaryong minsang nahuli sa pagiging bulag sa sarili niyang tahanan ay natutong ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng branch, laki ng kita, o lawak ng negosyo, kundi sa kakayahang ipaglaban, pahalagahan, at hindi na muling pabayaan ang mga taong tunay na bumubuo ng iyong tahanan.